Hi, good afternoon. Good afternoon, Direk. Sorry, when we entered ka lang, marami nagtatanong parang not everybody, knows you. Parang sinatanong nila, sino si Direk JR? Can you introduce yourself and ano yung projects mo before Pagpag? And bakit Pagpag in a horror comedy in summer? Ako nga pala si JR Reyes. Yes. Director namin yan, guwapong director yan. Actually, nakagawa na ako ng mga ilang movies before pandemic. Tapos, yung movies na yun, nadamay sa pandemic. So, na-pandemic siya. Pero not Viva Max naman. Hindi. Okay. Mainstream. Nga pala, for the longest time, ako yung assistant director ni Tony Reyes. So, almost lahat ng MMFF ni Vic Soto, ako yung AD or nung start, ako yung PA. So, Susunod ka talaga sa comedy. Actually, rom-com. Hindi, Comedy. Tsaka mga si Tony Reyes, pamangkin niya yung airpot ko. So, bali, tito ng airpot ko si Tony Reyes. Bali, lolo ko siya. Tama? Yun. Tama. Lolo ko siya. Direk, is this your directorial debut? Hindi naman. Actually, I'm doing a sitcom right now titled Open 24/7. So, mahilig ako sa 24/7. Lahat ng... On the big screen din? No. Sa GMA 7. Every Saturday. So, okay. So, sa big screen, ito talaga. This is my first na may cinematic release. Yes. Cinema release, sorry. Yes. Ayun. Hindi, sorry. Yes, ano pa din? Before you were given the Pagpag project, how did you get this? Actually, nung binigay sa akin yung project, buo na siya. Yung title, hindi na, yun na siya, Pagpag 24/7. Tapos, parang commission work siya. Kaya lang nung binasa ko yung script, feeling ko akin to. Brand ng comedy ko to. Tapos nung binigay sa akin ni Boss Lucky, tsaka ni Ate Bell, yung script, binigyan nila ako ng chance na para, alam mo yun, mag-input, magdagdag ng creative na thoughts. Di ko alam kung ano yung mga nilagay ko na nagustuhan din nila. Actually, it's a collaborative thing. Pati sa sa mga actors ko. Talagang pag meron ako nagustuhan, sige gawin natin, tara gawin natin agad. Parang gano'n. Basta may na-inject sila, tapos gusto ko, papatulang ko sila agad. So parang gano'n yung niya. It's a collaborative thing. Tapos, feeling ko akin yung story. Project talaga. Mm-hmm. Direct, did you have a hand in choosing your cast? Were they given to you na? Kompleto na? Kompleto na sila. Ah. Pero actually, nung nakita ko yung cast, okay, tugma siya. Swak siya sa story. Alright, thank you. Can I ask the cast members, when this project was offered to you, nagulat ba kayo na, sorry. How long ago did you finish this direct? Siguro mga nag-pre-prod ako palagay mo nag-pre-prod ako ngayon, siguro mga after 7 days, tapos na siya eh. Wow! Ang bilis Hindi, this year lahat? This year? Oh yes, Alright. this year. Thank you. Sobrang last month lang. Yeah, when the cast na, sorry. When this project was offered to you, hindi ba kayo nagtaka na bakit horror comedy in summer? Ako ay hindi. Ako naman po hindi kasi aware ako sa producer side na malakas yung horror. Tapos malakas talaga sa cinema yung horror. Tapos sa Pinoy naman
sa dami ng horror, bihira yung horror comedy. So I think it's may edge yung project in terms of pag ibebenta na we have a horror comedy with an ensemble cast. So okay siya kahit summer kasi malakas talaga yung horror eh. Parang kahit anong horror mo yun pinapanood natin. So is that your first horror film? Horror comedy? First, I think ito po yung first na horror comedy. First. Pero hindi ito yung first na horror. Alright. Can we hear from the others? Sa akin po parang okay lang po kasi palapit na po yung Holy Week po. So parang feel ko lang bumabagay naman po yung timing. Alright. Ang dami mong ginagawa rin na, Wilbert. Tapos na yung Korean film. Yes po, may matagal-tagal. Papalabas din po yung, baka malapit naman lumabas yung Nocturno namin ni Nadine. So, nabangan niyo po. Alright. And si Sir Dindo. Nung in-offer sa akin, kasi usually puro action. So ang dami mong ginagawa ngayon na sunod-sunod. Mabait lang yung nasa taas talaga. At ako, I'm so blessed talaga na hanggang ngayon, kaming mga veterans, kinukuha ko rin. And then, nung in-offer nga sa akin to, nung nalaman ko it's a horror comedy. First mong horror comedy. Kasi puro mga action comedy ka, di ba? Oh, horror comedy, pero sa comedy, meron akong Vic Soto, meron akong Redford White on, marami. Kaya lang ito, the new batch of comedians, kaya aliw na aliw akong sumama. Siyempre, bumabata ako pagka sila kasama. Okay. Thank you. Danica. Nung pinitch po sa akin itong pelikula, nagulat po ako in a good way. Dahil nakita ko na mga kasama ko ulit sila Gerald, si Nico and Nico. Dahil kami rin po yung magkakasama sa Instant Valley. So, yeah. Alright. Thank you. Yung dalawang Nico. Ako po, hindi din po ako nagulat. Kasi tama sabi ni Jake na uso yung horror. Pero siguro po kung may sasabihin ako parang what I'm excited about, gusto ko i-share. Kasi yung comedy dito, kagaya na sinabi dito Tindo, na parang new batch kami of comedians, actors. And then meron kaming elements na dala nila Tito Dindo, may dala ni Direk JR. So, opo, saka magkasama po yun, kumbaga new school and old school of comedy magkasama dito. And I think matagal na pong walang pelikulang ganito eh. Ako yun po yung nararamdaman ko nung ginagawa namin to. Na parang for us na fans lang dati, kunyari kami ni Jake, parang ginagawa namin dito kung ano yung mga napapanood lang namin dati. So yun yung very excited ako na makita ng tao. Alright. Thanks. Yung sa akin, parang hindi na uso yung parang nung araw na kapag horror, dapat November nyo yan ipalabas. Nag-e-evolve na rin ngayon eh. Kumbaga ang multo, every day nandyan lang yun eh. Hindi naman November lang sila lumalabas. Kaya di ba kahit sa bahay, stock knowledge po yun direct. So masarap po talagang manood ng horror every day. Thank you, Nico. Sorry pa, sorry. Thank you sa inyong lahat. Thanks, Jean. Thank you very much. That was Miss Leia Saldera of ABS-CBN Entertainment People's Journal